Ayan, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kabarangay. Eksaktong 113 days na lamang po bago sumapit yun pong barangay at SK election na nakatakda sa November 2, 2026 ayon sa Republic Act 12232 na pirmado ng ating pong Pangulo noong nakaraang taon pa mga kababayan. Kaya yung November 2 po, yung susundan. Yung November 2 po, yung titingnan at ipatutupad ng Commission on Elections na schedule ng barangay at SK election. Kaya ito pong COMELEC Region 2 ay nag-post sa kanila pong social media account ng documentary requirement in filing a certificate of candidacy. So ito po yung mga guides, mga kabayan, mga guide po ito para sa mga kakandidato, mga aspirants at mga re-electionists para bago kayo tumungo doon sa COMELEC para mag-file ng inyong pong COC ay hindi na po kayo pabalik-balik pa. Ito po mga bayan, babasahin ko po sa inyo post ng COMELEC Region 2 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, BSKE. Documentary requirement in filing a certificate of candidacy or COC. The Commission on Elections reminds all aspiring candidates for the 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, BSKE, to ensure that all required documentary requirements are complete before filing their certificate of candidacy. O, dapat daw po mga bayan bago kayo mag-file ng inyong pong COC, Certificate of Candidacy, dapat po kompleto yung mga requirements. Kompleto po dapat yung mga requirements. Ano-ano nga ba yung mga requirements mga kababayan para magpasa ng Certificate of Candidacy? Ito po, pursuant to COMELEC Resolutions numbers 10924, 11191, and 11196, an incomplete COC shall not be accepted. Napakaliwanag po mga bayan kung hindi daw po kompleto yun pong mga requirements sa pagbabasa po ng Certificate of Candidacy ay hindi po tatanggapin. Aspirants are encouraged to review the documentary requirements and prepare. Maghanda daw mga bayan ihanda, prepare all necessary documents in advance to facilitate the smooth processing of their COC. Yung filing period ay September 28 hanggang October 5. So tandaan po ninyo mga kababayan, mahalagang petsa po yan. September 28 hanggang October 5 lamang po yun pong pagpapile ng Certificate of Candidacy or COC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At wala po itong non-break. Ito po, for complete information ay bumisita lamang po sa COMELEC tawag dito sa COMELEC Facebook account. Okay po. So ito po mga bayan, yun pong mga kailangan po ninyong kumpletuhin. Ito po, ipopost po natin o ilalagay po natin sa screen para masundan po ninyo yung akin pong binabasa. Ito po, documentary requirement in filing a certificate of candidacy or COC. Ito po, before filing your COC, make sure you have, ito na, duly accomplished
Certificate of Candidacy, COC. Pangalawa, original signature of the aspirant. So yung kailangan po yung lagda ng tatakbo, hindi ng kamag-anak, ha? Kundi yung tatakbo mismo, yung kakandidato mismo. Kailangan po yung pirma talaga. Or digital signature as defined under existing laws and rules. At dapat meron kang passport size photograph taken within the last 6 months. Hindi po yung lumang-luma na, ha, baka hindi po, baka nung yung ipapasa mo, yung may buhok ka pa, pero ngayon ay wala ka ng buhok. Dapat po yung dapat kinuha mo ito kahit sa kahit within the last 6 months. Okay? Hindi po yung lumang-luma na yung na hindi ka na masyado makilala. Okay? Passport size daw po, ha, mga bayan. At ito pa po, copy of the birth certificate. So napakahalaga talaga, mga bayan, na mayroon kang birth certificate. Issued by the Philippine Statistics Authority, PSA, or the concerned local civil registry or LCR. Ganito ba yung ito pala yung ibig sabihin ng LCR, ha? Local Civil Registry. Ito pa po, 30 pesos documentary stamp tax. 30 pesos DST. Under Revenue Regulations number 028/2025 is accepted. Ito pa po, mga bayan. Certificate of Candidacy duly notarized. Completely accomplished, COC. So ito naman po, babasahin ko sa inyo, mga bayan, yung nasa pula. An incomplete COC shall not be accepted. So ito po sila, mga bayan. No documentary stamp attached. So hindi po yan tatanggapin, ha, kapag walang documentary stamp, hindi po tatanggapin ng COMELEC. Ito po yung hindi tatanggapin ng COMELEC kapag ikaw ay no original signature of the aspirant. So kagaya po ng sinabi ko kanina, talagang napakahalaga, ha, na yung lagda mismo ng kakandidato o ng aspirants, yun po nga dapat nakalagda doon. Hindi po yung tinatawag na so hindi po talaga tatanggapin yung proxy na lagda, mga kababayan. Ito pa po, hindi tatanggapin kapag not notarized, COC. Dapat notaryado, yung iyo pong Certificate of Candidacy. Ito pa po, no signature of the notary public and complete address. Dapat kompleto po yung address na ilalagay mo, ha? Hindi po kulang-kulang. Sapagkat masama naman talaga, ha, kapag kulang-kulang. Dapat kompleto po na address yung ilalagay mo doon, mga idol at mga kababayan. Ilalagay mo yung mga purok, mga street, kasama po yun doon. At no photograph, hindi po tatanggapin kapag ikaw po ay walang tawag dito, walang passport size na picture, photograph. COC not completely filled out. So dapat kompleto pong kompleto mo pong tawag dito. Opo, mga kababayan, dapat kompleto po, mula sa pangalan, sa address, edad, lalagay mo kasama yung picture na hinihingi, dapat kompleto po bago mo po ipasa. At ito po, no birth certificate attached. So kasama po talaga yung birth certificate, napakahalaga. So nung nakaraan ay hindi ata hinihingi yung birth certificate, ha. Correct me if I'm wrong, mga bayan. Pero ngayon kasama na po, kasamang i-attach yon pong birth certificate. Okay?
So, bago po kayo tumungo sa COMELEC, make sure na dapat kompleto po yung mga sinabi ko kanina. Mayroon kang birth certificate, may passport size, at may lagda mismo ng kakandidato. Hindi proxy. At dapat notaryado. So, magbasa tayo ng komento ng ating pong kababayan patungkol po sa post na ito. Ito po. Require ng 71 units college degree ang COMELEC para ma-upgrade. Dapat daw 71 unit college. Ito pa po, sabi ni Leticia Hermoso, dapat may drug test good. Mahalaga yun Dapat kasama din po talaga yung resulta ng drug test. So, pabor po ako dito sa sinabi ni Ma'am Leticia na dapat lahat ng magpapile ng COC ay dapat may kasamang dapat may kasamang resulta ng kanilang pagpapadrug test. Kasi alam naman natin ngayon na ang iba, hindi natin lahat, ang iba sa mga barangay officials ay nasasangkot dito po sa ipinagbabawal na gamot. So ayan po tuloy na po itong barangay at SK election na nakatakda sa November 2, 2026. Kaya ihanda na po ninyo yung mga kinakailangan. Dapat kompleto po bago po kayo magtungo sa COMELEC para mag-file ng inyo pong Certificate of Candidacy or COC. So hanggang dito muna yung ating update. Good luck po sa mga tatakbo, mga kakandidato sa barangay at SK election. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. God bless po sa inyo lahat.